Ako si Ramil, Tubong, Maynila. 25 taong gulang, nagtatrabaho bilang graphic artist sa isang kilalang kumpanya sa Makati. Sa sobrang stress at paulit-ulit na routine sa lungsod, naisipan kong magbakasyon sa isang lugar na matagal nang iminumungkahi sa akin ng isa kong kaibigang si Anton, sa bayan nila sa Visayas. Ayon sa kanya, bukod sa sariwang hangin at tahimik na kapaligiran, makikilala ko raw doon ang isang dalagang hindi ko raw malilimutan. Napangiti lang ako noon, hindi ko alam na magbabago pala ang buhay ko pagdating doon. Nagsimula ang biyahe ko sa Cubao. Sakay ng bus na biyaheng Southern Luzon, 2 araw na biyahe raw ito, may sakay na bangkat habal-habal sa dulo. Habang nasa biyahe, napansin kong puro matatanda ang kasama ko. May ilan din tila pabalik na sa kanilang mga bayan. Tahimik ang lahat maliban sa 2 lola sa likod ko na nag-uusap tungkol sa aswang. Hindi ko agad pinansin pero nung narinig kong yung anak ni Mang Fred. Kinain daw. Kita pa nga raw yung atay na wala na. Napalingon ako. Sinubukan kong huwag makinig pero lalong lumakas ang usapan. Isa sa kanila, si Lola Enang, kwento ng kwento tungkol sa mga itik na nawawala gabi-gabi, mga alaga nilang manok na puro balahibo na lang ang natira, at mga batang nilalagnat pagkatapos maglaro sa tabi ng sapa. Ayon sa kanila, may bagong aswang sa baryo, at ito raw ay babaeng maganda, mahinhin, pero hindi tao sa gabi. Sa totoo lang, napangiti lang ako. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong ganon. Lumaki ako sa syudad kung saan ang pinakakakaibang bagay na nakita ko ay cosplay sa mall. Pagdating ng gabi, huminto ang bus sa isang kalye sa gitna ng kabubatan. Last stop na po, sabi ng konduktor. Nagulat ako, wala namang terminal. Puro puno, may kaunting ilaw mula sa poste, at may naghihintay na lalaking nakamotor. Si Anton. Pre. Sa wakas. Tara, akyat pa tayo. Doon sa bundok ang bahay namin. Mga 30 minuto pa, bati niya habang isinusuot ang helmet ko. Habang umaakyat kami sa bundok sakay ng motor, napansin kong patingin-tingin siya sa gilid ng kalsada. Bakit, pre? Tanong ko. Wala. Sanay lang akong magmasid. Madalas kasi may mga hayop dito na hindi mo maintindihan kung aso o tao eh. Napatawa ako pero hindi siya tumawa pabalik. Pagkarating namin sa kanila, sinalubong ako ng malamig na hangin at malawak na taniman ng mais. Tila walang katapusan ang gabi roon, tahimik, maliban sa huni ng mga kuliglig at alingawngaw ng malalayong aso. Sa may pintuan, may nakatayo. Isang babae. Mahaba ang buhok, maputi at may malalim na titig. Si Maria, bulong ni Anton. Paminsan-minsan lang yan lumalabas. Sobrang bait niyan. Basta huwag ka lang lalapit pag may buwan. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero natulala ako kay Maria. Hindi siya ang tipikal na babae. May kakaiba sa kanya, hindi ko maipaliwanag kung nakakatakot o nakakabighani. Pagpasok namin sa bahay, naramdaman ko agad ang bigat ng hangin. May mga buntot ng pagi at bawang na nakasabit sa bawat sulok. Pangontra lang, paliwanag ni Anton. Minsan kasi may bisita sa bubong. Hindi na ako nakapagsalita. Sa isip-isip ko, baka parte lang ito ng kultura ng lugar. Pero pagtingin ko sa labas, nakita ko si Maria, nakatayo pa rin, nakatingin sa langit. Nasa harap niya ang buwan, bilog na bilog. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin kumukurap. Kinabukasan, ginising ako ng tila sigaw sa labas. Tumakbo ako papalabas, at nakita kong may alagang manok na puro balahibo na lang ang natira. Umiiyak ang may-ari, isang matandang lalaki. Sabi niya, aswang na naman to. Hindi to gawa ng normal na hayop. Tumawa si Anton, pilit na ginagawang biro ang sitwasyon, pero halata sa kanyang mata ang takot. Welcome sa amin, pre, Anya. Masanay ka na.
Dito, hindi lang mga tao ang gising tuwing gabi. At doon nagsimula ang lahat, ang aking 30 araw na pananatili sa baryong iyon. Doon ko unang nakita si Maria. At doon ko rin unang naramdaman na hindi lahat ng kwento ay kathang-isip lang. Minsan, ang mga kinatatakutan natin sa gabi ay totoo pala. Pagkagising ko kinabukasan, ramdam ko pa rin ang lamig ng hangin kahit tirik na ang araw. Sa syudad, bihira ko maramdaman ang ganitong preskong umaga. Lumabas ako ng bahay ni na Anton at tinungo ang balkonahe. Doon ko ulit nasilayan si Maria, nakaupo sa may batuhang upuan, tahimik na tinatanggal ang tangkay ng mga ampalaya. "Good morning, bati ko." Napalingon siya. Hindi siya umiti pero tumango lang at bumulong ng magandang umaga. Mababaw, halos hindi mo marinig. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na tinig ay may kakaibang lambing. Ang kanyang mga mata, malalim at mapanlikha, tila palaging may iniisip o may binabantayan. Nilapitan ko siya at naupo sa may tabi. "Ako nga pala si Ramil, kaibigan ni Anton. Bago lang ako rito." Tumango siya muli. "Alam ko." "Kilala mo pala ako?" Tanong ko na may halong pagtataka. Sinabi na ni Anton. "Ikaw daw yung kaibigang mahilig sa gising hanggang madaling araw." Sagot niya, ngayon ay may kaunting ngiti sa labi. Napatawa ako. Gabi kasi ako mas produktibo. Pero mukhang dito, bawal magpuyat. Bigla siyang natigilan. Tumingin sa malayo. "Mas okay kung maaga kang matulog." Hindi ko agad na unawaan kung babala ba yon o paalala lang. Pero tila may bigat ang bawat salitang binibitawan niya. Habang lumilipas ang oras, unti-unti kong nakilala si Maria. Isa siyang dalagang halos hindi lumalabas ng bahay. Siya raw ang apo ng yumaong albularyo ng baryo, si Kaapong Tasyo. Ayon kay Anton, si Maria ay tila pinag-iingatan ng buong baryo. Wala siyang ka-close na ibang kabataan, bihirang sumama sa mga pagtitipon at laging mag-isa. Hindi siya tinatablan ng sakit, bulong sa akin ni Anton isang gabi. Kahit lamigin o minom ng maruming tubig, ayos lang siya. Kahit anong init ng araw, hindi siya pinagpapawisan. Pero huwag mong ikakalat yan. May mga nagsasabing may kakaiba sa kanya. Dahil sa lumalalim kong pag-uusisa, nagsimula akong mag-obserba. Nalaman kong gabi-gabi, umaalis si Maria sa kanilang bahay. Hindi siya umaakyat ng bundok o lumalakad sa kalsada. Sa halip, bigla na lang siyang nawawala. Isang gabi, sinadyang hindi ako natulog. Umupo ako sa may bintana ng silid ko. Mula roon, tanaw ang bahay ni na Maria. Bandang 12:00 ng gabi, napansin kong bumukas ang pinto nila. Lumabas si Maria, nakaputi, nakayapak, at may hawak na maliit na sisidlan. Pero hindi siya dumaan sa kalsada. Lumakad siya patungo sa masukal na bahagi ng kabubatan, dahan-dahan, na para bang may inaawitan sa hangin. Sumunod ako ng tahimik, may takot ngunit nangingibabaw ang aking pagkamausisa. Dahan-dahan akong naglakad, sinisigurong hindi ako maririnig. Nang makarating siya sa isang maliit na sapa, huminto siya roon. Inilapag ang sisidlan sa isang bato, at saka lumuhod. Nagsimula siyang bumigkas ng hindi ko maintindihang salita. Parang lumang wika, tila Kastila pero mas matalim. Maya-maya pa'y umihip ang malakas na hangin, kasabay ng pagdilim ng paligid kahit may buwan. Bigla akong nadulas at may naputol na sanga. Crack! Napalingon si Maria. Hindi ako gumalaw. Sa halip, nagtago ako sa likod ng punong kahoy. Ngunit nakita kong nag-iba ang anyo ng kanyang mukha. Hindi marahas o pangit, pero tila mas matalim ang kanyang mga mata. Maputi pa rin ang kanyang balat, ngunit tila nagliwanag sa ilalim ng buwan. Tumayo siya at saka biglang nawala sa paningin ko. Hindi ko na siya nakita. Kinabukasan, hindi ako pinansin ni Maria.
Kahit sa simpleng pagngiti ko, ni hindi niya ako tinapunan ng tingin. Ngunit sa tuwing hindi siya nakatingin sa akin, ramdam kong minamasdan niya ako mula sa gilid ng kanyang paningin. Parang alam niyang may alam na ako. Nagsimula akong magtanong-tanong sa mga matatanda. Isang matanda, si Lola Ading, ang nagkwento sa akin. Noong dalagita pa si Maria, may sinumpang aswang na nagpakita sa lolo niya. Gusto siyang kunin. Pero kinontra ni Apong Tasyo gamit ang lumang orasyon. Namatay ang aswang, pero bago ito mamatay, sinumpa niya ang pamilya nila. At sabi sa alamat, may isa sa angkan ni Apong Tasyo na magiging tagapagmana ng kadiliman. Palagi nilang iniisip na si Maria yon. Hindi ako makapaniwala. Pero habang pinagmamasdan ko siya araw-araw, ang kanyang tahimik na kilos, ang malamlam na mata, ang kakaibang aura, unti-unti kong pinaniniwalaan na maaaring may katotohanan nga ang mga kwento. At sa kabila ng lahat ng iyon, mas lalo akong nabighani kay Maria. Maraming tanong sa isipan ko, pero iisa ang malinaw, gusto kong makilala pa siya ng mas mabuti kahit pa kailangang pasukin ang mundo na hindi ko maintindihan, ang mundong puno ng hiwaga at panganib. Lumipas ang ilang araw sa baryo, at unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng katahimikan sa lugar. Hindi ito tulad ng karaniwang katahimikan sa mga probinsya. Dito, may kasamang tensyon, parang may nakasilip sa dilim, laging nagmamasid. Tuwing alas 5 ng hapon, parang may orasan ang mga tao, mabilis ang kilos, agad nagsasara ng mga bintana, dinidiligan ang mga halaman ng asin, at nagsasabit ng bawang sa may pintuan. Noong una, inakala kong bahagi lang ito ng kultura. Pero habang tumatagal, napagtanto kong may malalim na dahilan ang bawat kilos nila. Isang gabi, niyaya ako ni Anton sa tindahan malapit sa plaza. Pagdaan namin sa isang bakanting lot, may nakita akong lumang bahay na halos giba na. Bakit parang iniiwasan ng mga tao to? Tanong ko. Diyan huling nakita yung batang si Toti, sagot ni Anton, seryoso ang tono. 6 na taon pa lang siya, nawawala siya mula noon. Ang sabi, may nakita raw siyang malaking ibon na pumasok diyan sa gabi. Hindi na siya lumabas ulit. Hindi ako agad nakapagsalita. May pangingilabot akong naramdaman. Pagdating sa tindahan, tinanong ko si Aling Bebang, ang matandang tindera. Totoo po ba yung mga kwento tungkol sa aswang dito? Tanong ko habang kunwaring bumibili ng candy. Tumigil siya sa pagbabalot at tumingin sa akin. Bakit mo tinatanong? May naririnig lang po kasi ako. Saka parang may kakaiba po talaga sa paligid. Lumapit siya sa akin, binulungan, bata, hindi lahat ng ganda ay dapat mong lapitan. Minsan, ang mga nilalang na yon ay nagsusuot ng anyong mabait. Pero paggabi ibang anyo nila. Sa gabing din iyon, binilinan ako ni Anton, walang lalabas ng bahay tuwing hating gabi. Kahit may marinig kang sigaw o iyak ng bata, huwag kang lalabas. Huwag kang magbubukas ng bintana. At higit sa lahat, huwag mong papasukin kahit sino kapag malalim na ang gabi. Kahit mukhang kilala mo pa sila. Bakit naman, tanong ko, pilit na iniiwasang matawa. Hindi mo kilala kung aswang na ba yun o tao pa. Ang simpleng biro ay biglang naging totoo nang may sumigaw kinagabihan. Malapit sa amin, sigaw ng babae, tila nasasaktan, humihingi ng tulong. Akmang bubuksan ko sana ang bintana, pero bigla akong naalala sa babala ni Anton. Tumigil ako. Sa halip, sumilip ako sa siwang ng dingding. Doon ko nakita ang isang anino, mahaba ang katawan, nakayuko, at gumagapang sa lupa. May hinihila ito, isang baboy na palahaw ng palahaw. Pero hindi basta baboy ang paraan ng paghila niya, parang hayop na may kasamang talino. Tila alam niya kung saan dadaan para hindi makita. Kinabukasan, kumalat ang balita, may nawawala na namang alagang hayop, at nakita raw ng isang mangingisda ang katawan nito, walang laman ang loob, at tuyong-tuyo ang balat. Muling dumapo sa isip ko si Maria.
Kinahapunan, nagkita kami sa taniman. Tahimik siyang namimitas ng gulay habang ako'y naglilinis ng paligid. Hindi ko napigilang magtanong, Maria, totoo ba na may aswang dito sa inyo? Hindi siya sumagot agad. Tumigil siya sa pamimitas, saka tumingin sa akin. Bakit mo tinatanong? Wala lang, maraming kwento. Sa kagabi may nakita ako. Umiling siya. Hindi lahat ng nakikita mo dapat mong pakialaman. Hindi lahat ng tanong may sagot na gusto mong marinig. Pero may mga tao nang nawawala. Pati hayop. Hindi mo ba iyon ikinababahala? Mas marami ka pang hindi alam, Ramil, sagot niya, malamig ang tinig. At kung ako sa'yo, huwag kang makialam sa dilim ng lugar na ito. Parang yelo ang bumalot sa paligid pagkatapos ng sinabi niya. Tumalikod siya at iniwan akong tulala. Sa mga sumunod na araw, mas naging alisto ako. Napansin kong si Maria ay hindi natutulog sa gabi. May isa pang gabi na bumangon ako at nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng bukid, walang saplot sa paa, nakatingin sa buwan. Sa kanyang tabi ay isang uwak, malaki, itim na itim, at tila may isip. Nang gumalaw ako, bigla siyang nawala sa paningin ko, pati ang uwak. Simula noon, sineryoso ko na ang mga babala. Pinanatili kong nakasara ang bintana. Hindi ko na rin inalam pa ang pinagmulan ng mga sigaw sa gabi. Pero sa kabila ng takot at pangamba, may parte sa akin na curious pa rin. Gusto ko pa ring makilala si Maria. Gusto kong malaman kung sino siya o kung ano nga ba siya. Dahil sa kabila ng lahat ng mga kwento, ng babala, ng panganib, hindi ko pa rin maalis sa sarili kong nahuhulog ako sa kanya. At marahil, sa puso ko, alam kong ang pag-ibig ay hindi lang basta nararamdaman, minsan, sinusubukan ka rin nitong sungin ang takot kahit ito'y isang bangungot na naglalakad sa gabi. Mula nang mapansin ko ang kakaibang ikinikilos ni Maria, lalo akong nabalot ng kuryosidad. Sa kabila ng malamig niyang pakikitungo, lalong tumitibay ang ugnayang hindi man kami hayagang umaamin, ay tila unti-unti nang bumabalot sa pagitan namin. At sa bawat araw na lumilipas, mas nananabik akong tuklasin kung sino talaga siya, at kung anong lihim ang itinatago niya. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi mula sa ilog, nadaanan ko ang lumang kubo sa likod ng bundok, ang sinasabing tirahan noon ng kanyang lolo, si Kaapong Tasyo. Ang lugar ay iniiwasan ng mga taga-baryo. Marumi, maraming ligaw na damo, at may kakaibang amoy na parang pinaghalong insenso at bulok na kahoy. Ngunit tila may bumabagabag sa akin. Para bang tinatawag ako ng kubo. Pinangahasan kong lumapit. Pagbukas ko ng pinto, nanlumo ako sa aking nakita. Hindi ito ordinaryong kubo, mga lumang aklat na isinulat sa Latin, mga papel na may misteryosong simbolo, garapon ng mga tuyong halaman at buto ng hayop, at sa isang sulok, may altar na may ukit ng mukhang hindi ko maipaliwanag, tila tao. Ngunit may pakpak at sungay. Nagulat ako nang marinig ko ang tinig sa likod ko. Bakit ka nandito? Tanong ni Maria, malamig ang boses, pero hindi galit. Pasensya na, hindi ko alam na hindi ko na natuloy. Hindi ko rin alam kung anong dahilan ang ibibigay ko. Gusto ko lang maintindihan. Lumapit siya sa altar, tiningnan ito ng saglit, saka nagsalita. Dito nagsimula ang lahat. Ang sumpa ng aming lahi. Dito tinanggap ng aking lolo ang kaalaman para labanan ang mga nilalang ng dilim. Pero kapalit nito, itinali siya sa hiwagang hindi niya lubusang makontrol. Anong ibig mong sabihin? Umupo siya sa sahig, pinapahawak sa akin ang isang lumang aklat. Alam mo ba kung bakit walang ibang bata sa pamilya ko maliban sa akin? Dahil ako ang huling binhi. Ang lolo ko, para protektahan ako sa sumpa, sinaniba ng mahika ang aking katawan, pero hindi ito isang simpleng orasyon. Kailangan ko ring magdala ng bahagi ng kadiliman para balansihin ang lakas. Kaya mula pagkabata, may bahagi na ako ng hindi pangkaraniwang nilalang. Hindi ako nakapagsalita.
Hinintay ko siyang magpatuloy. Hindi ako ganap na tao, Ramil. Pero hindi rin ako ganap na aswang. May mga gabing hinahatak ako ng kadiliman. Nararamdaman ko ang tawag, ang gutom, ang paghahanap ng dugo. Pero pinipigil ko. Taon-taon, mas lumalakas ito. Napayuko ako, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng kanyang sinasabi. Bakit mo sinasabi sa akin to? Tiningnan niya ako. Dahil ikaw lang ang hindi natakot sa akin. Ikaw lang ang lumapit, kahit paulit-ulit kong sinusubukang itaboy ka. At baka kailangan mo ring magpasya. Magpasya. Kung mananatili ka pa. O iiwas habang may pagkakataon pa. Tumayo siya, humakbang papalapit sa akin. Ramil, kung piliin mong manatili, makikita mo ang mukha ng kadiliman. Hindi ako tulad ng iba. Hindi ito kwentong pag-ibig na puro saya. Hindi ito kwento ng happy ending sa dulo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero hindi ako umatras. Gusto kitang makilala. Buo. Kahit pa madilim. Natahimik si Maria. Isang munting ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, kauna-unahang pagkakataon na nakita ko siyang umiti ng totoo. Sa susunod na kabilugan ng buwan mararanasan mo ang buong katotohanan. Sa gabing iyon, hindi ako mapakali. Ang dami kong tanong na bumabalot sa isip ko. Posible ba talagang mamuhay ang isang nilalang na kalahating tao, kalahating aswang? At bakit siya? Paano niya ito natutunan? Paano niya ito kinokontrol? Kinabukasan, nag-umpisa akong magbasa ng mga tala sa lumang aklat na ipinahawak niya sa akin. May mga kwento roon ng mga tagapamagitan, mga nilalang na isinilang mula sa mahika at tao, para maging tulay ng dalawang mundo. May mga nababaliw, may mga naging halimaw, at ilan-ilan lang ang nanatiling may sariling pagpapasya. Si Maria, isa sa kanila. At habang palapit ng palapit ang susunod na kabilugan ng buwan, lalo kong nararamdaman na hindi lang ito basta kwento ng hiwaga o takot. Ito ay kwento ng pagpili. Kwento ng pagharap sa katotohanang hindi mo kailanman inakala. At ako, si Ramil, ay hindi na makakatakas. Dumating ang araw na kinatatakutan at hinihintay ko rin ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sa bawat saglit na lumilipas, parang humihina ang aking paghinga, habang ang kaba sa dibdib ko'y tila alon na paulit-ulit na sumasalpok sa katahimikan ng gabi. Ilang araw bago ang itinakdang gabi, napansin ko na si Maria ay bihirang lumabas ng bahay. Kung dati namimitas siya ng gulay o nakikipagkwentuhan sa mga bata sa paligid, ngayon ay halos hindi na siya makita. Ayon kay Anton, nagkakandado yan pagbilog ang buwan. Hindi mo makikita. Pero manalangin ka na lang na hindi siya tumugon sa tawag ng dugo. Lalong gumulo ang isip ko. Gabi-gabi dinadalaw ako ng panaginip, si Maria, nakatayo sa gitna ng dilim, duguan ang mukha, at may matatalas na kuko. Sa bawat panaginip, siya'y unti-unting nawawala sa anyong tao, nagiging anino, nagiging hayop, nagiging halimaw. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako tumalikod. Alam kong pinili ko ito, ang alamin ang totoo, kahit pa katumbas nito ang panganib. Dumating ang gabi. Tahimik ang buong baryo. Parang patay ang oras. Walang tao sa labas, walang ingay, ni huni ng ibon ay wala. Ang buwan ay kabilugan, maliwanag na parang araw na malamig, at bawat bagay na sinisinagan nito ay nagkakaroon ng kakaibang anyo. Kinuha ko ang lumang papel na iniabot ni Maria, isang mapapatungo sa gubat sa may paanan ng bundok. Isinulat niya sa likod, kung gusto mo akong makilala, dito mo ako hanapin. Bitbit ang maliit na lampara at isang kutsilyong pamproteksyon, lumakad ako sa madilim na landas. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang huni ng mga kuliglig at pagaspas ng mga sanga. Hanggang sa makarating ako sa isang bukas na espasyo, isang sirang altar na puno ng damo, at sa gitna nito, si Maria.
Nakatayo siya, nakasuot ng itim na balabal at nakatingala sa buwan. Dumating ka, anya, hindi lumilingon. Sinabi mong darating ako, sagot ko, habang pinipigil ang takot sa boses ko. Tumalikod siya, at unti-unting inalis ang balabal. Nakita ko ang kanyang anyo, kalahating tao, kalahating hayop. Ang balat niya ay maputla at malamig, ang mga matay kulay pula, at ang mga kuko'y matatalas at maitim. Ngunit kahit sa kabila ng lahat ng iyon, ang mukha niyang dati kong kinikilala ay nandoon pa rin. Si Maria pa rin siya. Ramil, sabi niya. Ito ang totoo kong anyo kapag bilog ang buwan. Ito ang aking sumpa. Bawat buwan, tinatawag ako ng kadiliman. At kung hindi ko pipigilan, maaari akong manakit, makapatay, hindi ako gumalaw. Hindi ako tumakbo. Bakit mo ito ipinapakita sa akin, tanong ko. Dahil gusto kong malaman mo kung sino talaga ako. Gusto kong makita mo kung ano ang pinipigil kong lumabas. Dahil kung mamahalin mo ako, ito ang kabuuan ko. Tahimik ang paligid. Tahimik din ako. Ngunit sa dami ng emosyon sa loob ko, isang salita lang ang lumabas. Hindi ka halimaw. Nagulat siya. Huwag mo akong papurihan, Ramil. Hindi mo alam ang kayang gawin ng ganitong anyo. Alam ko. Pero alam ko rin kung paano mo ito pinipigil. Hindi ko alam kung paano mo nakakaya, pero kung kaya mo itong kontrolin, ibig sabihin ay mas malakas ka kaysa sa sumpa mo. Lumuhod siya sa damuhan. Tumulo ang kanyang luha, pero hindi ito luha ng tao, kulay itim, malapot, at tila may kirot. Wala na akong pamilya, Ramil. Ako na lang ang natitira. Lahat ng sumubok tumanggap sa akin na wala. Lumapit ako. Umupo ako sa tabi niya kahit may takot pa rin sa dibdib ko. Hindi mo na kailangang mag-isa. Nandito ako. Hanggat kaya ko, hindi ako alis. Tumayo siya at lumingon sa akin. Kung totoo ang sinasabi mo, kailangan mong sumumpa. Hindi bilang manginibig, kundi bilang saksi. Nasa sandaling hindi ko na mapigil ang kadiliman, ikaw ang magtatapos sa akin. Hindi ako agad nakasagot. Mabigat ang hiling niyang iyon. Ngunit sa titig niyang punong-puno ng paghihirap, alam kong matagal na niya itong iniisip. Hindi lang ito takot sa sarili, ito ay takot na baka sa susunod na gabi ng kabilugan, isa na siyang ganap na nilalang ng dilim. Tumango ako. Pangako, sabi ko. Sa huling pagkakataon, kung wala ng Maria na matitira, ako na ang magwawakas sa sumpa mo. Nang sandaling iyon, humaplos ang hangin. Ang buwan ay tila lumamlam, at si Maria ay muling nagbalik sa kanyang anyong tao, marupok, pagod, at nanginginig. Niyakap ko siya. Sa katahimikan ng gabi, walang ingay kundi ang tibok ng puso naming dalawa. At sa unang pagkakataon, kahit nasa gitna kami ng gubat, ng kabundukan, at ng isang kwento ng kadiliman, naramdaman ko ang init ng liwanag. Kinabukasan ng kabilugan ng buwan, nagising akong yakap si Maria sa loob ng isang maliit na kubong itinayo malapit sa altar kung saan nangyari ang kanyang pagbubunyag. Gabi na nang makatulog kami, at ngayon, tila mas kalmado na ang ihip ng hangin. Wala na ang kakaibang lamig sa paligid, pinalitan ito ng isang uri ng tahimik na katiyakan. Nakahiga siya sa tabi ko, mahimbing ang tulog. Wala na ang bakas ng sumpa sa kanyang mukha. Isa na lang siyang dalagang mahina, pagod, ngunit payapa. Hinaplos ko ang kanyang buhok at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang lalim ng koneksyon namin, hindi dahil sa hiwaga o sa takot, kundi dahil sa pagpili naming manatili sa isa't isa. Pagkagising niya, tiningnan niya ako na parang nag-aalangan kung totoo ba ang lahat. Nandito ka pa rin, bulong niya. Sinabi ko sa'yo, hindi ako alis, sagot ko, habang niningitian siya. Ngumiti rin siya, ngunit may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Ramil, sa gabing iyon, naramdaman ko ang pagbabalik ng liwanag. Pero alam kong hindi ito tapos. Bawat buwan, babalik ang sumpa.
At mas lalakas ito. Hindi mo kailangang mag-isa. Kaya nating harapin yan. Magkasama, sagot ko ng buong loob. Hindi pa man namin masyadong nauunawaan kung paano namin haharapin ang kinabukasan. Alam na naming pareho, hindi na kami basta estranghero sa isa't isa. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang bagong yugto ng aming buhay, ang pamumuhay sa gitna ng takot, pag-ibig, at paghahanda para sa hinaharap. Pagbalik namin sa baryo, dama ko ang mga matang nakatitig sa amin. Tahimik ang mga tao, at kahit walang nagsasalita, halata sa kanilang mga tingin ang pag-aalinlangan. Si Maria, sa kabila ng mga narinig kong tsismis noon, ay hindi na tinatawag na halimaw, ngunit hindi rin siya lubos na tinatanggap. Nilapitan kami ni Aling Belen, ang matandang albularyo ng baryo. Nakita ko kayong dalawa. Sa altar. Sa buwan. Alam kong hindi ito simpleng pagkakaibigan. Tahimik lang kami. Nararamdaman ko ang enerhiya sa katawan ni Maria. Malakas ito. Pero hindi pa siya buo. May kulang pa. At kapag dumating ang panahon na yon, dapat ninyong harapin. Ano pong kulang, tanong ko. Tunay na koneksyon. Hindi sapat ang pagmamahalan lamang. Kailangan niyong matutunan ang pagbubuklod, isang sinaunang ritual ng pagkakaisa ng lakas. Kapag nagtagumpay kayo, baka maputol ang kadena ng sumpa sa lahi ni Maria. Nagkatinginan kami ni Maria. Isang sulyap ng pag-asa. Mga gabing mapayapa lumipas ang ilang linggo. Sa unay pinili naming manirahan malapit sa gubat, malayo sa mata ng mga tao. Doon namin sinimulan ang isang simpleng pamumuhay, pangingisda, pagtatanim, pag-aalaga ng manok. Unti-unti naming nararamdaman ang katahimikan na matagal nang ipinagkait sa amin. Isang gabi, habang nakaupo kami sa tapat ng apoy, nagtanong si Maria, kung hindi mo ako nakilala sa ilalim ng buwan, kung ako ay isang ordinaryong dalaga lang, mamahalin mo pa rin ba ako? Hindi ko alam, sagot ko ng tapat. Pero hindi rin naman kita minahal dahil sa sumpa mo o sa hiwaga. Minahal kita dahil sa kung paano mo pinili ang kabutihan, kahit ang mundo ay pilit kang dinadala sa dilim. Niyakap niya ako. Mahigpit. Mainit. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, nagsumpaan kami sa ilalim ng langit, na sa bawat buwan, sa bawat gabing dumarating ang kadiliman, magkasama naming haharapin ang anuman. Ang panibagong banta, ngunit ang katahimikan ay hindi panghabang buhay. Isang araw, habang ako'y nasa ilog at siya naman ay nasa kubo, may narinig akong sigaw. Mabilis akong bumalik, at doon ko nakita si Maria na nakatayo sa labas, hawak-hawak ang kanyang braso, may sugat, at sa lupa, may bakas ng hayop. May sumalakay, sabi niya. Hindi iyon tao. At hindi rin basta hayop. Agad kaming bumalik sa altar kung saan niya inilalagay ang mga lumang aklat at anting-anting. Doon namin nadiskubre ang totoo, may iba pang nilalang na kagaya niya. Ngunit hindi tulad ni Maria, ang mga ito ay yumakap na sa kadiliman. Sila ang mga tinatawag na buong-buo, paliwanag niya. Hindi na nila kayang makontrol ang kanilang anyo. At kapag naamoy nila ako, hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nakukuha. Bakit? Anong gusto nila sa'yo? Gusto nila akong isama. Para tuluyang talikuran ang pagiging tao. Para maging ganap na isa sa kanila. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Hinawakan ko siya sa balikat. Hindi kita hahayaang kunin nila. Lalaban tayo. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, alam kong may takot siyang itinatago. At sa gabing iyon, muli kong naramdaman ang lamig sa hangin, hudyat na nagsisimula na naman ang paggalaw ng kadiliman. At ngayon, hindi na ito tungkol sa kanya lang. Tungkol na rin ito sa akin. Sa amin. Ang katahimikang unti-unti naming binuo ay biglang gumuho ng tuluyan. Mula nang salakayin si Maria sa kubo, naging panatag na kami sa gabing may buwan, kahit hindi pa ito bilog.
Hindi na namin alam kung kailan sila darating muli o saan sila manggagaling. Sa tulong ni Aling Belen, nalaman naming may isang tagpuan sa kabilang dulo ng kagubatan, isang matandang balon sa loob ng isang kuweba. Doon umano nagpapahinga ang mga ganap na aswang, mga nilalang na hindi na bumabalik sa pagiging tao. Pinag-aralan nila ang sining ng kadiliman, at ang layunin nila ay palawakin ang kanilang lahi sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kagaya ni Maria, yung mga may kakayahang labanan ang sarili nilang sumpa. Hindi lang siya ang gusto nila, babala ni Aling Belen. Ang pagsanib nila kay Maria ay hudyat na magtatatag sila ng panibagong puno ng lahi. Kung mangyari iyon, lalaganap ang sumpa sa buong bayan, at wala nang ligtas na tao. Tumigil ako. Ano ang dapat naming gawin? May paraan upang sirain ang ugat ng kanilang lakas, sagot ni Maria. Nasa loob ng kuweba ang batong itim, isang sinaunang bato na nagsisilbing imbaka ng enerhiya ng mga lahi. Kapag iyon ay nabasag, mawawala ang lakas nila. Ngunit may kapalit. Sa oras na mabasag ang batong iyon, mawawala rin ang koneksyon ko bilang kalahating aswang, sabi ni Maria. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ako pagkatapos. Tumahimik ako. Pumintig ang dibdib ko, parang may pinipiga. Isang maling hakbang, maaaring mawala siya sa akin. Ngunit kung wala kaming gagawin, maaaring maglaho ang buong baryo. Ang paghahanda lumipas ang ilang araw, at nagsimula kaming maghanda. Tinawag namin ang ilang taong naniniwala, sina Anton, si Aling Belen, at ang ilang matatandang alam ang kasaysayan ng mga nilalang. Hindi kami sanay sa labanan, pero may puso kami. At higit sa lahat, may dahilan kami para lumaban. Gumawa kami ng mga sandata mula sa kahoy ng punong saging, pinaghalo sa langis ng niyog at asin, panlaban sa mga nilalang ng dilim. Ang ilan ay gumawa ng bitag, habang si Maria naman ay nagdasal sa ilalim ng buwan, humihingi ng gabay mula sa mga espiritong mabuti. Bago kami lumarga, nilapitan ako ni Maria. Kapag hindi ako nakalabas sa kuweba, huwag mo na akong hanapin. Hindi kita iiwan, sagot ko. Huwag mo akong piliin kung ang kapalit ay ang buhay mo. Ngumiti ako, ngunit may luha sa gilid ng mata ko. Hindi ko pipiliin ang buhay kung wala ka ron. Ang paglusob sa kuweba gabi ng pag-atake. Dala namin ang mga lampara at sandata, naglakad kami sa ilalim ng takip silim. Habang papalapit kami sa kuweba, unti-unting naramdaman ang bigat sa hangin, parang may dumadagundong sa ilalim ng lupa. Pagpasok namin sa kuweba, amoy asupre, at ang mga aninong gumagalaw sa dingding ay parang sumasalubong sa amin. Ilan sa aming kasama ay agad na napaatras dahil sa takot, ngunit kami ni Maria ay hindi umatras. Hanggang sa lumabas mula sa dilim ang isang nilalang, matangkad, kulay abong balat, at matay kumikislap sa pula. Isa siyang ganap na aswang. Ayos, wika niya. Dinala mo ang sarili mo sa amin, Maria. Tapos na ang paghahanap niyo, sagot niya. Hindi ka na namin kailangang kunin. Sa oras na magsanib tayo, magiging mas malakas tayo kaysa sa tao. Ngunit hindi sumagot si Maria. Sa halip, humawak siya sa isang kahoy na may nakapulupot na ugat ng niyog at biglang inundayan ang halimaw. Tumili ito at doon nagsimula ang labanan. Ang matinding labanan ang buong kuweba ay naging larangan ng digmaan. Ang bawat halimaw na lalapit ay sinasalubong ng kutsilyo, apoy, at panalangin. Ngunit mas malalakas sila kaysa sa inaasahan. May ilan sa aming grupo ang sugatan. Si Anton, tinamaan sa braso, ngunit patuloy sa pagsigaw ng para kay Maria. Habang ako'y nakikipaglaban sa isang nilalang na may 2 ulo, nakita kong si Maria ay patuloy sa pagtakbo papasok sa pinakaloob ng kuweba. Sinundan ko siya kahit nahirap na sa paghinga. Sa dulo ng kuweba, nakita namin ang batong itim. Napapalibutan ito ng usok at apoy at tila gumagalaw ito ng sarili. Doon siya lumapit, dinukot ang isang lumang anting-anting at itinaas ito sa ibabaw ng bato.
Magsisimula na, wika niya. Maria! Huwag, sigaw ko. Ngunit huli na. Itinaas niya ang kamay, binigkas ang sinaunang salita na itinuturo ni Aling Belen, pagputol ng ugat ng dilim, hatid ay sakripisyo ng liwanag. Ako ang sakripisyong iyon. Pumunit ang liwanag mula sa kanyang katawan, tumama sa batong itim, at isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong kuweba. Ang mga halimaw ay napasigaw, napahandusay. Isa-isa silang naglaho, parang abo sa hangin. Ngunit sa gitna ng liwanag si Maria ay bumagsak. Pagkatapos ng laban dali-dali akong lumapit sa kanya. Maria! Gising! Tapos na. Natalo na natin sila. Ngunit hindi siya gumagalaw. Ang katawan niya ay malamig. Walang sugat, ngunit tila wala na ring hininga. Napasigaw ako. Hindi ganito ang usapan natin, lumuha ako. Ang babae na aking minahal, na pinili kong samahan, kahit laban sa kanyang lahi ngayon ay wala na. Ngunit bago ako tuluyang lamunin ng lungkot, may mahina akong narinig, bulong. Ramil, nakita ko ang kanyang kamay, gumalaw. Niyakap ko siya. Mahigpit. Buhay pa siya. Mahina pero buhay. Pagkatapos ng matinding labanan sa kuweba, nang gumising si Maria mula sa halos kamatayan, ramdam naming pareho na may nagbago, hindi lang sa paligid kundi sa loob niya. Wala na ang bigat na parang laging humihila sa kanya tuwing bilog ang buwan. Wala na ang malamig na hangin na sumusunod sa bawat hakbang niya. Wala na ang sumpa. Naglakad kami pauwi, duguan, pagod, pero buo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang kagubatan ay tahimik, hindi sa nakakatakot na paraan, kundi sa mapayapang anyo. Parang binunot na tinik sa balat ng mundo. Pagdating sa baryo, sinalubong kami ng mga tao, takot pa rin sa una, pero nang makita nilang magkasama kaming buhay at ligtas, may mga mukhang napangiti. Si Aling Belen ay lumapit sa amin at tinapik si Maria sa balikat. Tagumpay ka, iha. Hindi lang bilang nilalang, kundi bilang tao. Tapos na ang ikot ng sumpa sa lahin nyo. Ang pagpapalaya ilang araw matapos ang digmaan, nagpulong ang mga matatanda sa baryo upang talakayin kung ano ang magiging kinabukasan ni Maria. May ilan pa ring may takot, ngunit karamihan ay nakakita ng katotohanan na nilabanan ni Maria ang sarili niyang kadiliman para iligtas ang lahat. Hindi natin kailangang kalimutan ang kanyang pinagmulan, wika ni Aling Belen, pero ngayon, ang dapat nating gawin ay yakapin ang kanyang piniling pagkatao. Tumango si Kapitan Eladio, ang pinuno ng baryo. Kung may kasalanan man siyang nagawa, ito ay tinubos niya ng buhay at dugo. Mula ngayon, siya ay isa sa atin. Tumulo ang luha ni Maria, hindi dahil sa takot o sakit, kundi dahil sa wakas, tanggap na siya. Ang bagong tahanan sa tulong ng mga tao, itinayo namin muli ang kubo, mas malaki, mas matatag. Ito na ngayon ang aming tahanan, hindi kubo ng takot, kundi tahanan ng bagong simula. Dito kami nagtanim ng gulay, nag-alaga ng hayop, at muling namuhay ng payapa. Sa gabi, hindi na kami nagbabantay sa ilalim ng buwan. Sa halip, sabay naming pinapanood ang mga bituin habang magkahawak ang kamay. Ang mga dati gabi ng pangamba, ngayon ay gabi ng pag-ibig. Isang gabi, habang nakaupo kami sa tabing daan, tinanong ko siya, kung mabibigyan ka ng pagkakataon na maging ibang tao, isang normal na dalaga, walang aswang na lahi, papayag ka ba? Ngumiti siya. Kung papalitan mo ang bawat araw na kasama kita, kahit may sumpa, sa kapalit ng isang normal na buhay na wala ka hindi. Mas pipiliin ko ang buhay na ito. Hindi ko na rin siya sinagot. Hinawakan ko na lang ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Ang alaala ng mga nagdaan hindi naging madali ang lahat. Tuwing natatapat ang kabilugan ng buwan, palihim pa rin naming binabantayan ang paligid. Wala nang ganap na aswang, pero hindi mawawala ang alaala ng panganib na minsang dumapo sa baryo. Minsan, dumadalaw kami sa kuweba. Wala nang usok.
wala nang mga anino. Ngunit doon namin itinayo ang isang maliit na dambana, tanda ng tagumpay at sakripisyo. Dito ko ililibing ang lahat ng takot ko, wika ni Maria. At ako? Dito ko naman sinimulang alalahanin kung paano ko siya unang minahal, sa gitna ng hiwaga, sa ilalim ng dilim, at sa kabila ng panganib. Ang tunay na kwento lumipas ang mga buwan. Naging bahagi na ng alamat ng baryo ang kwento namin. May mga batang nagtatanong kung totoo ba si Maria ay dating aswang. Ngunit mas madalas, tinatanong nila kung totoo bang minahal ko siya kahit ganoon siya noon. At ang sagot ko'y palaging pareho, hindi mo kailangan ng dahilan para mahalin ang isang tao. Minsan, sapat na ang puso. Ang dating kasintahang probinsyana, ngayon ay aking asawa, kaibigan, at kabiyak ng puso, ay hindi lang kababalaghan sa baryo. Siya ngayon ay simbolo ng pagpili sa kabutihan. At ako, isang lalaking minsang dinala ng tadhana sa isang baryo ng hiwaga, ay naging bahagi ng kwento. Epilogo, sa likod ng liwanag minsan sa buhay, may mga kwento tayong akala natin ay kathang-isip. Ngunit kapag ikaw mismo ang dumaan sa kanila, malalaman mong may mga bagay na lampas sa lohika, ang pagmamahal, ang sakripisyo, ang kabutihang ipinipilit kahit sa gitna ng dilim. Ang aming unang pagkikita ay hindi lamang kwento ng takot. Ito ay kwento ng pagtanggap ng paglaban at ng panibagong simula. At kung sakaling may bumalik muli sa baryong ito na may madilim na lihim, may mga taong handang lumaban. Dahil minsan, may dalawang nilalang na pinili ang isa't isa, at sa pagpiling iyon, nawala ang isang sumpa. Wakas.